Hello mga kapuso at mga kabarangay, my name is Jonathan Valenzuela, also known as Papa Renz of Barangay FM 93.5 Dagupan. At ito ang kwento ko. At the early age mga kabarangay, nagsimula na ako magtrabaho, siguro around 13-14 years old. Kasi nga maaga akong naulila sa ama, so maagang nawala ang tatay ko. So, yun, dahil nga alam naman natin na kapag ang Pinoy sa mga Pilipino, sa Pilipinas, 'di ba? Kapag ang tatay mo ang unang nawala, tapos ikaw ang panganay, parang automatic na mapupunta sa iyo yung responsibility. Hindi naman verbaling ibinibigay sa iyo, pero alam mo yon, yung feeling na kasi ikaw yung matanda di ba? Ikaw yung naiwan. So automatically nasa iyo yung responsibilidad. So yun, maaga ako nagtrabaho at the early age of 13, 14 ganun. I remember my first job ay isang nag-tricycle driver ako. So magkataka kayo, di ba? Tricycle driver, 13 years old. Opo, yes. Nag-tricycle driver ako ng mga ganong edad. Wala akong lisensya. So namamasada ako doon sa bayan namin dati. Sa Bataan. Kasi originally si Papa Renz po ay from Bataan. Province of Bataan. So yun, nag-tricycle ako doon sa bayan namin. So, maganda naman. Sa isang araw, nakaka-boundary naman ako sa isang araw. I remember nung ako yung nagta-tricycle, ang boundary nun ay 80 pesos. So, kung kumita ka sa isang araw or sa isang labas mo ng 500 pesos, yung 80 pesos doon ay boundary mo. Tapos, the rest, doon naman gagaling yung gasolina for the following day. And yung matitira, yun yung matitake home mo. Yun yung mag-uwi mo. So, dapat, malinis mo na yung 80 pesos na boundary. Tapos yung panggas mo, medyo mababa pa ang gasolina nun. Mga naglalaro sa 36, 38 per liter. So, yun. And after nung job ko na yon, actually hindi nga after nag-ano nga siya nag-overlap nga siya. Kasi when I was working as a tricycle driver ng mga panahon na yon, one friend of mine ay nag-offer sa akin na magtrabaho sa sound system, yung mag-a-assist sa sound system. So alam naman natin ang sound system occasionally lang yan, 'di ba? Kung may okasyon lang, kung may labasan lang, ganun, or kung may magre-rent lang, so hindi siya stable na kita. Ang sweldo ko noon, tatandaan ko, ang sweldo ko noon ay 200 pesos per labas. Kung sa isang araw, meron kayong labasan na isa, meron kang 200, meron kang ma-take home na 200 pesos. Yung 200 pesos na yon, yung trabaho ko as a soundman or staff doon sa sound system ay hindi siya specified hindi siya specified position Kasi doon sa sound system pwede kang maging taga-buhat, pwede kang maging taga-mix, lalo kapag sa mga probinsya, taga-mix ng audio, pwede kang maging taga-buhat, driver, di ba? All around, all around work, yung sound system job ko na yun na napasukan. So yun, every occasion, every labas, meron kaming sweldong 200, dagto 200 kami. Sa aming sound system before ay 4 na tao kami plus yung owner. So yun, 200 pesos each, the rest kita na ng owner or kukunin na ng owner. Then there was a time na kinuha kami ng
auntie ko dito sa Dagupan na magbakasyon, ganun. Tapos, right after nun, napag-isipan kong mag-aral ang unang course na aking pinasukan ay BSICT sa Pangasinan State University Lingayen Campus. So, unfortunately, hindi ko natapos yung course na yon dahil nga yung tinatawag na school bukol. Kasi nga si Papa Renz nagbulakbol nung nag-aaral. So, ang natapos ko lang ay first year, first sem. Ganyan kalala ang pagbubulakbol ni Papa Renz nung time na yon. First year, first sem, right after that, wala na. Tapos naging tambay ako for how many months or meron yatang 2 taon na nakatambay lang ako, wala akong trabaho. Kasi nga wala pa namang responsibilidad, ika nga. Tapos dumating yung time na one of our titas ay nag-offer na pag-aralin ako. So, pumasok ulit ako, back to schooling. And this time, pumasok naman ako sa Tech Skills Philippines. Tapos ang kinuha ko ay Visual Graphic Design. So, natapos ko naman siya. May mga magagandang grades. Okay naman. Nagagamit ko naman siya. Then, after nun, syempre, after nung schooling ko doon, balik na naman ako. Wala naman ako nakuhang trabaho. Tapos dumating yung time na nakatambay lang ako. Nakikinig ako ng radyo. Tapos, ang narinig ko sa radyo, they are looking for a male DJ. So, syempre, etong si Papa Renz before, na walang trabaho, nagtry ako magpasa ng resume. And naging successful naman. Natanggap naman ako doon sa stasyon na yon. Yun yung aking unang regular job. So yun. Siguro tumagal ako doon ng 1.5 year. 1 taon at mga kalahati. Then right after nun, wala na naman trabaho si Papa Renz. Pero yun nga, nag-try ako ulit. Siguro nagpahinga ako ng ilang months after nun. Tapos nag-try ako ulit magpasa ng resume. Dito naman sa Barangay FM 93.5, Dagupan. So, okay naman, natanggap naman ako. And I started this job dito sa GMA noong February 2018, if I'm not mistaken. Kung naaalala ko pa siya ng malinaw. February noong 2018. So hanggang ngayon, magfe-February na naman, 2025. So, ilang taon na. Yun. Dahil dito sa trabahong to, natustusan ko or, di ba, ito ang naging bread and butter ko sa buhay namin. Kasi nga, as I mentioned earlier, na maagang nawala si father. So, the responsibility ay hindi man verbally na ibinigay sa akin. Pero, ito, nandito. So, dahil sa trabahong ito, mga kapuso, mga kabarangay, yun, natustusan ko or nakapag-contribute ako sa mga gastusin sa bahay. Hindi nahirapan si nanay, hindi kami na short. Yun, kahit papano ay nakaipon, kahit papano ay may nahuhugot, diba? Kahit papano may nagagastos. So yun, dahil din sa trabahong to, nakaipon kaming dalawa ng wife ko ng sapat na budget para magpakasal. So very very thankful ako sa trabahong to. Kundi dahil dito siguro medyo natagalan pa. Tapos yun, siguro hindi ko 100% masasabi pa na successful na ako sa buhay. Hindi ko 100% na masasabi na
na na-conquer ko na ang mga subok, ika nga. Hindi ko masasabi na 100% done. Sabi nga nila, malayo na pero malayo pa. Meaning, may narating na pero hindi pa sapat para masabing successful ka. Siguro sa ibang bagay, kasi iba-iba naman tayo ng pakahulugan sa salitang successful, 'di ba? Maaaring successful sa buhay, successful sa love life, successful sa kung ano man yung ating hinahaka sa buhay. So sa akin, bilang hindi naman sa lahat, bilang isa sa mga breadwinners, siguro nakakapag-contribute na ako. Siguro yun yung matatawag ko na one of my success this time, na nakakapag-contribute na ako para sa pamilya. Success is a bold word yan eh. Maraming ibig sabihin yung success. Siguro, yun, para sa akin today, I'm not claiming na 100% success na. Pero, at least, kahit paano meron na. Malayo na doon sa buhay na naumpisahan ko. Medyo kaya nang tumayo sa sariling paa. So yun, siguro, yun yung mai-share ko sa inyo na konting history ni Papa Renz sa buhay ko before and now. So yun mga kabarangay, ang mai-advise ko naman para sa mga kabataan na napapanood itong video ko, simple lang, don't rush. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong masyadong magmadali sa buhay. Lahat ng bagay may perfect timing na tinatawag. Sabi nga nila, 'di ba? There's always a perfect timing for everything. 'Di ba? Kahit anong sipag mo, kahit anong pagpupush hard mo sa buhay, kung hindi pa 'yan yung perfect timing para sa iyo, naniniwala ako na hindi mangyayari yun at hindi ka magsasucess doon. Don't rush things. 'Di ba? Let things flow. 'Di ba? Hayaan mo lang nangyari yung mga dapat mangyari. Isipin mo na lamang na nangyayari yung mga bagay na yan dahil may dahilan. Hindi mo man alam, pero may dahilan. Inilalaan tayo para sa mga tamang pagkakataon. Inilalaan tayo para sa mga nararapat na pagkakataon, di ba? Huwag tayo magmadali sa buhay. Lagi tayong mag-isip kung ang gagawin ba natin ay ang kakalabasan ba niya ay maganda, naaayon, magbe-benefit ka ba, wala ka bang matatapakang iba, at magbe-benefit ba ang ibang tao? Lagi nating isipin yon. Lagi tayong sabi nila, huwag kang magdadalawang isip sa gagawin mo. No. Lagi kang magdadalawang isip. Bakit? Kasi nakakagawa tayo ng desisyon na sa una tingin natin tama, pero pag nangyari na meron palang hindi magandang resulta. So always think twice before doing something. Don't rush. Huwag kang magmadali. Don't rush things. Let things flow. 'Di ba? Hindi natin hawak ang pagkakataon. Siguro hayaan lang natin mangyari 'yon kasi nga 'yun yung nakataktang mangyari. So 'yun. Para sa mga kabataan na napapanood tong video ni Papa Renz, laban lang sa buhay. Huwag mawawalan ng pag-asa. Kung hindi ka man siniswerte sa mga oras na to, lahat tayo dumaraan sa pagsubok. Kung hindi ka man siniswerte sa mga oras na to, darating yung time na ikaw naman ay saswertehin at ikaw naman yung nandun sa ibabaw. So, relax. I-enjoy ang pagkabata. Darating yung pagkakataon, pagka matanda ka na,
may isip mo na buti na lang nangyari sa'yo yun. Kasi kung hindi nangyari sa'yo yun, nasaan ka ngayon? Once again, this has been your cute and Nagaboy Papa. My name is Papa Renz of Barangay FM 93.5 Dagupan. At maraming salamat sa pagsuporta at sa pagtutok sa Barangay FM 93.5 Dagupan. Ingat always!